Welcome back again sa ating panibagong episode guys na kung saan makakita kayo ng spearfishing activities. So after ilang oras, nandito na kami sa Gakot Island. So bumalik ulit tayo dito sa isla para mamana. Alright, bumalik ulit tayo dito sa Gakot Island. So kasama natin ngayon si Paring Burdek. Yung bangka niya ang gamit natin ngayon. So napakalinaw yung dagat dito. Baba lang kami ng mga gamit. Dito si Uncle Matt. Si Uncle Matt ang nagbabantay dito sa isla. Saka si Ante, yung asawa niya. Si Paring Rico hindi ko makita kung nasaan eh. Checking our gears. Kompleto naman. So yung suit natin. Dito tayo guys sa spot natin. Dito lang tayo paikot-ikot lang. Kung maganda yung agos. Pero kung walang magpapakita, hindi pa tayo doon mamaya. Ang oras natin is 14. Alas 4. Yes. Let's go. Pagkatapos ng warm up natin, eto na yung first dive natin ngayong araw na ito. Dito pa rin sa mababaw lang ako nag-dive kasi nandito lang yung mga bait o yung mga dalagang bukid. Ito kasi yung palagi kong tinitingnan pag nagda-dive ako. Kasi kung meron na ito, may chance na may mga nakapaligid na nag-hunt sa mga dalagang bukid. Ngunit pagkapwesto natin, biglang nawala sila. At eto, may isang slick unicorn. At paglingon ko ulit sa kanan ko, nandito pala yung mga grupo ng slick unicorn. Ang dami nila. Nandito sila galing sa mababaw na area. Kaya antay tayo para kumuha ng isa. Eto, palapit na sila sa atin. So akala ko dito makakapull na ng trigger tayo, ngunit biglang lumayo. Buti na lang bumalik agad sa atin. Kaya pagkakuha natin ng range dito sa isa, tinira na natin to. And this is our first fish of the day. Isang slick unicorn. At napakasarap sa inihaw to. Pakoy pala ito kung tawagin dito sa Banton. Halos 1 hour din ang nakalipas, wala na talagang nagpapakita. At lumakas pa yung agos dito sa part na to. At buti na lang bumalik pa itong mga slick unicorn. Ngunit sa sobrang lakas ng agos, ang layo nung pinanggalingan nila. Kaya matagal lumapit. Kaya antay ulit tayo kung lalapit pa sila ngayong hindi na tayo pumili dito. Ito na lang yung tinira natin. Etong nasa unahan talaga. Kaya pagkakuha natin ng range, kunin na natin tong isa. Pandagdag na rin sa huli natin.
Pangalawang isda natin. Wala tayong nakikitang malalang isda. Oras natin is alas 6. Nakaisa pa palang Slick Unicorn tayo guys, ngunit hindi ko na na-videohan kasi ang dilim na. Pero nakaisa pa rin tayo, nakatatlong unicorn ngayong hapon tayo dito. Kinaumagahan, dive ulit tayo. Nagbabaka sakaling makahuli na tayo ng magandang isda ngayong araw na ito. Pandagdag sa nahuli natin kahapon. So, load muna natin tong spirga natin. Para along the way, makita man tayo ng isda, ready na to spear it. At pagdatingan natin sa spot, eto may nakita kaagad akong isang good size na barakuda. Ngunit sadyang mailap. So trying to close the gap. Dito sana, makaklose na natin yung gap para matira natin. Ngunit lumayo ulit. Kaya hayaan na lang natin. At habang nagpapahinga tayo dito, para makadive ulit, eto may dumaan ulit na barakuda. So dito sa ilalim natin dumaan kaya nababaan ko agad. Pagkakuha natin ng range, tinira na natin tong. And this is our first fish of the day. Ngayong umagang ito, isang good size na barakuda. Pangayuan ito kung tawagin dito sa Banton. At habang naglulod tayo ng spear gun, ito ang lumapit sa atin, napakalaking manta ray. Grabe, ang lapad talaga. Kaya selfie muna tayo. Wow! At pagkatingin ko dito sa mababaw na part, eto may giant tribaling umaaligid sa atin. Bigla ako. Biglang lumapit sa atin. Ay. Our second fish of the day. Isang giant tribali. Mamsa ito kung tawagin dito sa Banton. So another dive tayo dito. Dito kung mapapansin nyo sa mga previous video natin, dito ko nahuhuli yung mga Slick Unicorn or yung mga grupo nila dito nagpapakita. At pagkapwesto natin dito sa may bato, biglang umiba ng direksyon yung mga galaw ng bait. Yung mga dalagang bukid nagsitakbuhan pa punta sa atin. Akala ko may malaking isda ng lalapit sa atin. Ngunit wala pala. Kaya pagkakuha ko ng range dito sa isang Slick Unicorn, tinira na natin to. Baka tirahin pa ng iba. At eto yung pantatlong isda natin ngayong umagang ito. Isang good size na Slick Unicorn. Wow! Napakasarap sa inihaw tong isdang to. At nakailang dive pa tayo. Kaya nagpasya na akong ibigay muna itong huli natin sa bangka. Ilagay muna sa bangka tapos lipat muna tayo ng pwesto sa kabilang gilid ng isla. Baka may nag-aantay ng blessing dun sa atin.
At eto yung first drop natin dito sa spot. So ngayon lang ako dito nakadive kaya dito lang muna tayo sa mababaw na area. So ang ano dito is slope siya, pababa na, palalim ng palalim. Parang kantel. At pagka-pwesto ko dito, inaral ko muna yung mga bait kung saan gumagalaw or saan nanggagaling sila. At dito nakakita ako ng isang dog to tuna, ngunit napakalayo nung daan niya. Kaya nag-hand signal ako para makuha yung attention niya at lumapit. At lumapit naman sa atin, ngunit out of range pa rin. Kaya hindi natin nakuha to. Hayaan na lang natin. Second drop tayo. Dito pa rin sa nakitaan natin ng dog to tuna. Nagbabaka sakali tayo na baka bumalik or nandyan lang sa paligid yung isda. At hindi pa nga tayo nakakapwesto. At eto, nagpakita ulit yung dog to tuna. Wow! So, sa part na to, hinabol ko to close the gap na para matira natin. Ngunit, habang hinahabol ko siya, mas lalong lumalayo. Kaya, nagdesisyon akong i-ambush style na lang para siya na lang mismo ang lumapit sa atin. At napakaganda naman yung patama natin. Isa rin ito sa napakalakas na isda pag napapana mo. Napakaganda. Isang dog to tuna. Pang-apat na isda natin ngayong araw na ito. Kaya abot muna natin to kay Paring Burdek para malagay na sa bangkat. Hindi na mabigat sa ating pag-dive. So dito guys, nakita ako dito ng Buffalo Emperor. So etong isdang ito is napakatalino, napakahirap palapitin kung nag-ambush ka sa ilalim ng dagat. Buti lang nakita ako ng magandang pipwestuhan. Nakatago yung katawan natin at medyo nakatago yung mukha natin para hindi masyado tayong mahalata. At ayun siya, mukhang walang sign na lalapit sa atin. Ngunit pagliko, eto na yung pinakahihintay kong pagkakataon. Kunting galaw ng spear gun at pagkakuha natin ng range sa kanya, binira na natin. And a spine shot 1. Napakagandang patama natin doon sa isda. Hindi na nakagalaw. Na spine shot natin. Isa rin ito sa napakasarap na isda. Kahit anong luto. Isa sa napakailam na isda. Napakatalino. Ang hirap pa lapitin. Buti lang na gandahan yung pwesto natin. Ay, thank you Lord.
Umahon na tayo. Kakain muna tayo. Tapos balik na lang mamaya. Pwede mga huli natin. Ito yung kahapon. Tatlong slick unicorn. Ayun yung isa. Yung ngayong umaga, ito. Buffalo Emperor. Saka dog tutuna. Saka isang mamsa. Saka isang barakuda. Isang unicorn. Slick unicorn. So dive pa tayo mamaya. Baka madagdagan pa. Baka may magpahuling dragon pa sa atin mamaya. Alright guys. Tapos lang namin kumain. Gitara muna tayo. Habang nag-aantay. Nagpapahinga. Nana! Sawag na pala. Baka umulan. At pagbalik nga natin dito sa spot, dito sa mga nahulihan natin ng dog tutuna, dito pala ako sa mababaw, 2 pirasong talakitok or brachet tribali to. Nandito lang sa mababaw na part at napakaamo. Pumili pa tayo ng titirahin. Mas malaki kasi itong nasa huli. Kaya pagka kuha natin ng range, tinira na natin. Sa sobrang amo at sa sobrang lapit ng pagkatira natin, tumama pa sa bato yung shop natin. Akala ko tumusok, buti na lang hindi. Itong mga ganitong uri ng tribali is napakaamo talaga. Karamihang makikita mo sila is dalawahan. At pinana lang natin ito sa around 5 to 7 meters. Ganun lang babaw. At eto na yung last dive natin. At habang pagkatapos nating mag-load ng spear gun, may nakita ulit akong isang grouper. Dito lang din sa malapit sa napanaan natin ng tribali. At nandun siya sa butas sumisilip. Kaya sinisira natin. At pagkakuha natin ng range, tinira na natin to. At napakaganda ulit ng patama natin dito sa isdang to. Ito na rin yung last dive natin ngayong araw na ito. Pagkatapos din ito, nag-prepare na din kami para makauwi na rin sa main island. So, babiyahe pa tayo ng 1 oras din papuntang main island. Ang isdang ito is isa sa pinakamagaling magtago or mag-camouflage siya sa mga batuhan. Pag etong isda ang nauna na makita ka, madali silang mag-camouflage sa pwesto nila at hindi mo na sila makikita. Isa rin sa napaka-curious na isda to. Kung makikita mo, haharap talaga eto sa'yo at titingnan ka habang nagpi-pre-fall. Kaya kadalasang nahuhuli sila sa pre-fall na style. Alright guys, uwi na. May iwan ulit dito sila uncle, saka si ante. Salamat. Okay. Susunod ulit. Okay. Paring Rico! Yun si paring Rico, nag-ano nung bangka niya. Tinatanggalan ng lumot. We're going to the main island, Banton. Preparing. Ito yung last nating yung tanghaling dive. Isang grouper, saka isang talakitok. Okay na rin, nadagdagan pa yung ano natin. Huli. Ay, paring Rico! Makapagtuloy kami. Sama sunuray kita. Uy.
So ayun guys, ang total pala ng nahuli natin is nasa 28 kilogram lahat ng isda nating nahuli. So yun lang, hindi ko na videohan nung pag-uwi namin dito sa main island, dito sa Banton, yung pagbenta namin kasi pagod na rin. Medyo maganda yung kita natin. Lahat ng fishing activities natin is catch and sell naman tayo lahat eh. Minsan lang talaga hindi ko na pinapakita kung yung pagbenta. So goods na rin. Shoutout nga pala kay Sambales Spear Fishing, Edward Jongsong, Spartan, Rapi Bantilan, Renante Rosa, Ivan Chor, Randy Fernandez, Rolly Tirariray, Ramon Navarro, Christian Gonong, Piguera Family from Mindoro, Reke Jimenez, Evelyn Carvajosa from Cotabato City, Mindanao, Nexa Rosal from Linawon, Lanao del Norte, Paigaw Family from Banton, Romblon, Pancho Pantino, PRM Rapo-Rapo, Albay, Loria Vidal from Bisao Mountain Province. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga subscriber natin dyan, sa mga silent viewers natin dyan na nandyan lang palagi pag nag-upload tayo ng video, maraming salamat po sa inyong lahat.